Ang una nating pag-usapan ngayon ay ang admin page or ang ating admin screen. Dito sa admin screen, makikita natin na meron tayo iba-ibang tabs. Ang user account tab, ang ating hardware tab, ang ating store information tab, ang ating taxes and discounts tab, ang ating product categories, at ang ating data backup and restore. Sa user accounts, tandaan natin na meron tayong tatlong type ng account: admin, cashier, at store manager. Para mag-create ng bagong account, click lang natin ang new user. Maglagay tayo ng username. Sabihin natin si Maria na ang password na ay pass123. Makikita natin sa role, pwede tayong pumili ng cashier, store manager, at administrator. Piliin muna natin cashier at click natin ang create user. Makikita mo nyo ngayon na sa username, si Maria ay na-create na. Yan na mismo ang gagamitin ni Maria para makapag-login sa system na ito. Ngayon, sa hardware, dito kayo pwede mag-add ng mga printers. At kung meron kayong cash money drawer, dito nyo rin pwedeng i-enable at disable. Dito naman sa Philippine BIR Compliant Store Information, pwede nyo i-set yung pangalan ninyong registered business, lagay rin ninyo ang address, ang TIN, piliin ninyo kung VAT registered or non-VAT registered, at lagay rin yung mga ibang impormasyon na kailangan ng BIR at TTI. Ngayon, meron rin ditong suggested price rounding at ang expiry warning window. Pwede mo piliin ang 3 days before, 7 days before, 14 days before, at 30 days before. Ito yung pag-warning at pag-notify sa inyo kung ang produkto na linigyan ninyo na expiration ay malapit ng ma-expire. Pwede rin kayo mag-set ng inyong business logo na lumalabas rin pag kayo ay nag-print ng inyong resibo. Ang susunod na tab ay ang taxes and discounts na tab. Dito pwede kayo mag-add ng mga taxes and also discounts. Makikita ninyo na meron nang nakalagay na Philippine VAT with 12% inclusive. Pwede nyo siyang i-edit and delete. Gayun din sa discounts. Pwede kayong magdagdag at pwede kayong mag-edit at mag-delete. Sa product categories, dito nyo ilalagay ang mga kategorya ng inyong mga produkto. Pwede kayong maglagay ng mga canned goods, pwede kayong maglagay ng noodles, pwede kayong maglagay ng iba pang mga kategorya na makikita sa grocery or sa inyong tindahan. At pinakahuli ay ang data backup and restore. Kapag inyong naibili ang license sa Google Play Store to activate itong system na ito, magagamit niyo ang data backup and restore. Pwede kayong mag-export at import ng backup. Meron ring cloud backup, pero ito ay kailangan i-subscribe. Meron tayong monthly, quarterly, and also yearly na subscription. At yan nagtatapos ang ating demo para sa admin